Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerabong sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS-AM Radyo Bida, Cotabato City, DXOM-AM Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Welcome sa ating programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ngayon pong December 13, 2025. Assalamualaikum, ako nyo Kabangsamoro, Jeff Mendez at your service. Grabe energy ha? Oo, dapat up ang energy Umaga. Assalamualaikum, Kabangsamoro. Ako naman si Angie Alferez at your service. Diba? Sinimulan ko na energy para mag-energy ka dyan. Napapakinggan po tayo sa DXMS AM Radyo Bida 882 sa inyong mga AM radio dial. Ganon din sa DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1 Voice FM at sa Gabay FM 97.7. So AM or FM man kayo naka-tune in, no problem. Maririnig nyo po kami at wala po kayong kawala ngayong Sabado ng umaga. At syempre napapanood tayo ng live sa mga Facebook pages ng MSSD, ng DXMS Radio Bida, ng DXOL Happy FM at ng DXJC Voice FM. Naka-live stream din ito, cross-posted sa Bangsamoro Media Productions at sa Bangsamoro Multimedia Network. At syempre naririnig tayo ng live sa Tawi-Tawi sa pamamagitan ng Radyo Suara DXSL Sunlight FM. Yes. Hello, Tawi-Tawi. Yan, Marayaw Adlaw. Marayaw Adlaw. Oh, ganda-ganda ng mga boses. Ang ganda-ganda nyo sa umaga. Maririnig na rin nila tayo next time, no? Malapit na naman. Next year siguro po mas marami mas marami ng stations na magi-edit po nitong programa natin. So mas marami na pong makakarinig ng ating program at mga developmental stories ng MSSD. Bukas po yung linya natin ha, para po sa mga comments, suggestions, o meron po kayong mga gustong isumbong, maganda po yan, o meron po kayong gustong i-clarify. Mag-text na po kayo sa 0962-230-9967. Naka-flash na po sa screen ninyo yan. 0962-230-9962. Sa mga nakikinig sa radyo sa bahay, i-phone book nyo na po ito. Bagong number po ito ng ating programa ha. So 0962-230-9962. Diyan din po kayo magte-text sa Sabado Panalo natin na mamaya. Sa mga sagot, sa mga nakikinig sa radyo. No? Hindi lang po ito pang online for Facebook viewers, kundi pwede din pong sumagot yung mga nakikinig sa radyo. And rest assured, merong chance na manalo pa din. Kasi tama po yung mga sagot. May mga na nag-text last time. Of course, oo. At pwede rin kayong mag-chat sa messenger natin, Ministry of Social Services and Development. Sa mga hindi pa po nakapag-follow, i-follow nyo na po yan. And ngayon pa lang po, i-share nyo na po yan dahil kailangan nyo po ng share badge. Correct. Para manalo po kayo sa Sabado Panalo and we'll have a chance to win 300 peso worth of GCash or load mamaya ng konti. Actually, dalawa. Follower ka, the same time, you have a share badge. Yes, dapat maka-follow ka at makita namin yung share badge nyo sa tabi ng inyong mga pangalan. Yun po yung tawag dito, requirement, no? At saka yun po namin nakikita kung kayo po ay dapat na manalo or next time. Yes, oo. Okay? At syempre, naging posible ang ating programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service dahil sa pagsisikap ng ating butihing Minister Attorney Raisa Jajuri na miyembro rin ng Bangsamoro tayo. Ayan, greetings muna tayo sa ating mga top fans, sharers, subscribers, and everything. Hello, Almondan Makalma. Hindi ko na alam kung ano sabihin ko. And everything.
Hello po. Everything in between. Oo, everything in basta kayo dyan. Sa mga nag-heart and everything. Almondar Makalma, Nash Abia, Marmawi Dalgan, Faida PD, and Umo, Fardausa, Hananudin. Hasanudin. Pinahirapan mo po talaga kami sa mga. Pwede ba i-shortcut yun naman ninyo para mas mabilis masahan? Sige, at sino pa? Siyempre, kay Juvie Mamalimba. Yun, mabilis. Ito, Aliza Jean Fair, Ampatuan, Arnica Gulo Darilon, Abdrahim, Bakakaw at Norje, Pizza. Ayan. Thank you po ha sa inyong mga pag-like, pag-share, sa mga reactions po ninyo, at lalo na sa mga pag-comments. Correct. Oo. Alam mo, teasers pa lang, grabe na yung comments. Saka yung mga nagko-comment talaga ay either, recommendation, suggestion. Oo. Kung merong hindi maganda nakita during the implementation, Oo, yung mga please nagsasabi po. na, saba na mo di MSSD, uy, mga Hapit pa ka na maliit sige na mo gilawakal. Okay lang yun, no? Tinatanggap namin kahit negative o positive comments yan. Dahil lahat po ng uri ng feedback importante sa programa ito. So yun po ang gusto naming ma-build na culture dito sa mga viewers natin, listeners natin. Do not hesitate to say what you want to say. Yeah. No, parang kanta lang yan. Say what you want to say. And of course, congratulations sa ating Sabado Panalo winners! Hindi kami nagpataka-taka dirihan. Again, may winners. Last December 6, last Sabado, ang ating mga winners ay question number 1 natin. Congratulations! Hamid Saga ng Dato Salibo, Maguindanao del Sur. Yun, sana all. Sana all talaga, nanalo ng 300. Yes. Congrats din kay... saad lang nilagay niya. Saad. So, sa Tagalog ang saad ay? Promise. Ay, promise. Tagalog ba? Pangako pala. Pangako sa Tagalog. In English ang saad. Kanang magsaad ka nga mabayad pero wala. Paasa yung ganyan. Hopya munggo. Char lang. Okay. Kung ano-ano namang sinasabi ko dito. Umaga kasi. Naka-breakfast ba ako? Siyempre hindi. Congratulations, winner number 3. Johaini Mantawil of Datupiang, Maguindano del Sur. Congrats ha. Puro mga taga Maguindano del Sur ang nanalo. Siguro sila yung matatalino. Medyo mahirap yung mga questions last time. Ikaw na gumawa ng question eh. Pinahirapan mo. Yan, question number 4 ay wala nakakuha ang sagot. So yan, lalo na yan. Sobrang hirap talaga. At ibalik natin mamaya. Ibalik natin yung question number 4. May suggestion ako, sabi ko, bakit hindi na lang ito yung ganito yung pagkatanong nito? Kasi medyo nahirapan sila doon sa tanong mo. Pagawin mo? Oo, na medyo academic. Okay, Gawin natin siya na parang parang dyan lang. Okay, sige. Dyan. Sige na. Ano pag-uusapan natin today? Pag-uusapan natin dahil nung Wednesday, tama ba? Wednesday, nung December 10, ay nagdiwang ang buong mundo sa International Human Rights Day. Correct. Pandaigdigang araw ng karapatang pantao. Pero ang tanong natin, alam ba ng bawat bangsamoro ang kanilang mga likas, no? Yes. Likas na mga karapatan. Ito yung magandang usapin, lalo na in the context of the Bangsamoro region. Yes. Because sometimes, nai-interchange natin yung religious practices versus the human rights. Cultural, religious, human rights. Ano ba talaga ang dapat nating sundin? It's very, very difficult to ponder and, lalo na pagka decision maker ka, pagka nasa gobyerno ka, ang hirap gumawa ng desisyon. Ang hirap gumawa ng statement. Ang hirap gumawa ng kung ano man gusto mong gawin, policies, no? Pagka merong ganitong klaseng mga medyo, tawag dito, nuances. No. So, yun. Okay. So, Gabi kaya... talaga, gabi ang energy ko ngayon, Ayaw din ko. Kaya, sana tumutok ang mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon dahil alamin natin ano-ano ba ang mga karapatan natin at paano kasangga natin ang batas. Yes. No? Para kasangkapan para ilaban natin yung mga paglabag ng ating karapatang pantao. Correct. At ang ating topic, no? Yes. Ay karapatang Bangsamoro. Bakit mahalaga araw-araw na itaguyod? Yes, oo. Karapatang Bangsamoro, bakit mahalagang araw-araw na itaguyod? Oo, ganyan. Kasi murag ka nang nakulangan siya ka ng preposition. At ang ating kasama ngayon ay ang Chief of Staff po ng Office of the Minister, ng Minister of Social Services and Development, and rarely na makakasama natin, makakausap
dahil sobrang busy ni attorney at syempre talagang tayo ang mape-pressure ngayon sa usapin ito. Asama po natin si Attorney Ana Liza Mones. Magandang morning po sa inyo, Attorney Mones, and welcome sa Bangsamoro muna, MSSD at your service. Good morning! Good morning. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Jevi, Sir Jeff. At magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at suki na sumusubaybay sa ating radio program, Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Diretso na tayo. Oo. Sige, Human Rights Day. So, ang kuwan natin, ang tema ay karapatang Bangsamoro. Bakit mahalagang araw-araw na itaguyod? No? Oo. Kasi itaguyod ang sinabi eh. You know, ano ba itaguyod sa English? Yan na siya. Itaguyod. Mamaya explain sa atin ni attorney. Kasi itaguyod, that's a difficult term, no? Bakit itaguyod? Parang kasi pag itinataguyod mo, parang hindi pa umabante, parang hindi umurong, parang dyan pa lang. Parang hindi umusbong. No? Hindi man lang naka-step 1. Oo, kasi itataguyod mo pa lang eh. Bakit importante na maitaguyod yan? Hindi pa ba ito nakapag-arangkada? Itong karapatang pantao, lalo na dito sa Bangsamoro? Yan na kaagad ang tanong. Sige. So, Ngayon, attorney. umpisahan natin, attorney. So, ngayong taon, sinaselebrate natin o ino-observe natin ang Human Rights Day. At merong specific na tema, no? Oo. Sige, umpisahan mo na, Attorney Mones. Yan. Sige, maraming salamat. Napakaganda yung tanong ni Jeff. Bakit nga ba tinataguyod? No? Gusto ko mang diretsuhing sagot, pero maganda na simulan natin. Paano nga ba nag-umpisa itong ating tinatawag na karapatang pantao o human rights? Ito ba talaga ay inumpisahan o kinilala ito at itinampok at itinaguyod? Okay? So una, gusto ko lang banggitin na yung pinagmumulan natin ngayon na isang dokumento ay yung tinatawag na Universal Declaration of Human Rights. Saan ba nagmula ito? Tandaan natin na ito ay pinagtibay, no? Again, yung termino ay pinagtibay. Nandyan na siya, pinagtibay lang ng ating United Nations noong 1948. Tandaan natin, 1948 ito. Ano ba yung isang malawakang pangyayari bago 1948? Kung tatandaan po natin, babalikan natin ang ating kasaysayan, ito yung World War II, na kung saan malalaking bansa, maraming mga tao ang namatay dahil sa World War II, dahil sa digmaan. Kung kaya, nag-usap-usap, pagkatapos nito, nag-usap-usap ang maraming bansa at sinabi na hindi dapat ganito ang sitwasyon natin dito sa ating mundo. Kaya nagkasundo sila at yung pagkakasundo na yon ay tinatawag nating Universal Declaration of Human Rights. So ito yung nagsisilbi ngayong pamantayan natin, standards para sa lahat ng bansa upang igalang at itaguyod ang karapatan ng bawat tao. Kaya po nating i-emphasize yun, bawat tao. So, ang tanong, Yun. ano ang karapatang pantao? Hindi, sino muna yung tinutukoy ng bawat tao? Because kasi may mga tao na mukha namang hindi tinuturing na tao ng lipunan, attorney. So sino pagka sinabi ng Declaration of Human Rights na bawat tao, sino-sino po sila? Lalaki, babae, or regardless of gender? Sige. Gusto ko nang sagutin yung dalawang tanong ninyo. Ano ba yung karapatang pantao, human rights, at sino ba yung mga pinapatungkulan nito ng mga tao? Okay? Ang karapatang pantao ay para sa lahat. Walang nilalampasan, walang kinikilingan, anuman ang kanyang lahi, kasarian, nasyonalidad, etnisidad, yung pinagmulan niya, yung kanyang wika, yung kanyang relihiyon, o anumang iba pang katayuan dahil siya ay isang tao. Ibig sabihin, kapag ikaw ay tao, lahat ito ay likas na katangian mo. Kadikit. Para yan na iyong anino. No? Likas yan dahil ikaw ay tao. So, yung lahat ng kalipunan ng mga karapatan na yan ay yung tinatawag nating karapatang pantao. Basta tao ka, may karapatan ka. Okay. So, tumutukoy sa likas na karapatan Likas na at karapatan. kalayaan. Pagka you are born with these rights. Pag pinanganak ka na, kasama mo na yung karapatan Pagkasilang na mo yan. pa lang. So, meron ka ng karapatan, kakambal mo na yung karapatan na yan.
So, mayroon yan mga katangian. Mm. Okay? Bakit natin sinasabi na panglahatan yan, yung human rights na yan? Una, sabi nga ni Jeff, mula nung sinilang ka, meron ka na yan, inherent, likas na yan. Dahil Likas. ikaw ay tao, likas na yung iyong karapatan. Taglay na nito yung, yun nga, pagkasilang sa'yo, dahil ikaw ay isang tao, hindi ito ibinibigay. Kusa ito. Kung hindi ito binibigay, hindi rin ito hinihingi. Okay? So, meron na yan. Built-in Klaro. yan sa'yo. Yung iyong karapatang pantao. At hindi dapat ito pwedeng alisin sa iyo. So, yun yung hindi matatanggal, no? Inalienable. Inalienable. Hindi yan nahihiwalay, hindi maaring tanggalin, hindi pwedeng ipagbili, isuko o kunin ng ibang tao. Yun pala yung ibig sabihin ng inalienable. Palagi ko naririnig yan pero hindi ko talaga siya mag-grasp kung anong inalienable matatanggal. right. No? Inalienable right. Ibig sabihin, hindi pala talaga siya pwedeng tanggalin sa'yo. Yes. Hindi mo rin pwedeng ipasa sa iba, hindi mo rin pwedeng isuko yan. Oo. Kasi sa'yo yan. Hindi siya yung parang ari-arian na tinatawag na alienable and disposable. Sa karapatan, it's inalienable. Hindi mo yan pwedeng tanggalin sa'yo. Walang disposable. Walang disposable. Yes. Okay? At yun, dahil nga ito ay inherent sa'yo, ito rin ay universal. Di ba? Sabi natin kanina, basta tao ka, meron ka nito. At walang diskriminasyon. Lahat, ang karapatang ito ay para sa lahat ng dako, sa lahat ng oras, sa lahat ng nabubuhay dito sa mundo ay merong karapatang pantao. And dahil sa ganun na na mga katangian niya, magkakaugnay din ang lahat ng karapatan natin. Ano yung mga example natin bakit sinabi nating magkakaugnay? Yung karapatan mong mabuhay, kadikit dito yung karapatan mong magkatrabaho ng disente. Karapatan mo na hindi ka masasaktan. Karapatan mo na kapag sinaktan ka, kailangan ay maipagtanggol ka ng mga nagpoprotekta sa iyong karapatan. So, dikit-dikit yan. Yung karapatan mo na ma-develop. Karapatan mo ibig sabihin na Correct. makapag-aral ka. So, interdependent ang tawag doon. Interdependent. Oo. At saka hindi siya nahahati na, ngayong umaga, karapatan ko lang kumain. Diba? Tapos, wala na akong yung ibang karapatan ko. Nandyan na yan. Inherent nga yung sinasabi natin. Kaya lang, hindi natin nakikita. No? Hindi natin minsan ine-exercise. Kaya yung term na ine-exercise, hindi natin minsan ipinapakita o minamanifest. Pero, nandyan na yan dahil ikaw ay tao. Diba? Parang kung ihahalin tulad ko, ang katangian ng isang sasakyan. Kapag yan ay hindi tumatakbo, hindi na yan ibig sabihin na hindi na siya kotse. Diba? So, ganun din yun. Dahil hindi lang umaandar, hindi ibig sabihin na wala ka ng karapatang pantao. Ano po yung mga iba't ibang uri ng karapatang pantao, ma'am? Marami. Unahin natin yung isa sa pinakaunang itinampok, no? Yung civil and political rights. Yung civil and political rights, ito yung mga tinataguyod nito, nire-respeto nito at pinufulfill nito, no? Yung open at pinopromote nito, yung karapatan natin na tayo ay hindi masasaktan, tayo ay may kalayaan, at tayo ay napoproteksyonan laban sa pag-aabuso ng pamahalaan. So, yun yung ating civil rights o karapatang sibil. Yung isa rin dito, yung economic, minsan economic sinasabi yan, rights. yung ECOSOC na tinatawag, minsan yung economic, social, cultural. So, una, yung karapatang ekonomiko, ito yung karapatan natin na mabuhay tayo ng may dignidad, mabuhay tayo na merong trabaho, yung karapatan natin na umunlad ang ating pamumuhay. So, ano yung mga ibig sabihin nun? Halimbawa, yung karapatan nating economic, hindi dahil nagtatrabaho ka, ay pwede ka nang abusuhin at bigyan ng hindi sapat, no, na sweldo. Kailangan yung ibibigay sa iyo na sweldo ay yung makakasuporta ng isang disente na pamumuhay, yung kaya mo kumain ng 3 beses, yung nasa-satisfy mo, yung nutrients, yung daily needs ng inyong pangangatawan. Yung social rights naman, yung karapatan natin doon, ay yung pagkakaroon ng disenteng pamumuhay at pangkalahatang kapakanan. Dito rin pumapasok yung
karapatan nating makisalamuha sa iba. Karapatan natin na mag-exercise, gamitin, no, ipakita yung ating ano yung mga pinili natin para sa ating sarili na pamamaraan ng buhay. Halimbawa, ito yung social right natin na lumabas tayo, no? Halimbawa, makikita natin dito yung mga babae at lalaki, yung kanilang social rights. Minsan, sasabihin natin ay sa mga babae, huwag kang lumabas kasi babae ka. Di ba? Dapat si lalaki lang yung lalabas. Ibig sabihin, dahil ang babae ay isang tao rin, hindi paghingi ng dagdag na karapatan, yung meron siyang social rights. Yung kanyang i-promote, no? Yung kanyang social rights. Yung makisalamuha siya. Nang sa ganon ay ma-develop yung kanyang pagkatao. Yung isa pa, yung cultural rights, no? Ito yung karapatan natin na magtamasa ng exercise natin yung right to right nung isang indigenous peoples, for example, no, isang grupo ipakita yung kanyang kultura, yung ating wika, Sining, sa pananamit. yung sining, pananamit. So ito lahat ay mga cultural rights na kailangan walang nararanasang diskriminasyon. Okay? Saan Dahil po? pinapakita lang naman niya yung kanyang katangian bilang isang tao. Saan po bilong naman na karapatan? Yung pong pagpili ng relihiyon. Halimbawa na, kasi karapatan po talaga natin na kung saan natin gustong umanib na relihiyon. Saan po yan nabilong, attorney? Okay. Yan yung tinatawag natin na minsan nalalump siya sa socio-cultural rights. No? Actually, yung religion ay part siya ng kultura natin. No? Na kung saan na-express natin yung ating belief. Yung pamamaraan natin. Subalit, yung expression natin na ito ng ating relihiyon, dapat wala ring nasasaktan na iba. Correct. Kasi may isang prinsipyo dito sa pag-exercise natin ng ating human rights, yung tinatawag na, yung quote na, your right ends where my right begins. Tagalog, Kaya mo yan. matatapos yung karapatan mo pag nagsimula yung karapatan ng ibang tao. Okay. So yung gusto lang naman sabihin nun, hindi mo winawala yung karapatan niya. Pero meron ka lang responsibilidad din na bantayan na hindi ka dapat nakakasakit. Correct. Kasi karapatan din nung isang tao na hindi siya masaktan. Saan po naman nabilong yung individuality, yung pagpili mo ng self-expression? Halimbawa, gusto ko ng mahabang buhok kahit lalaki ako. Gusto ko ng tattoo, na buong katawan ko tattoo. Kasi may mga ganong klaseng self-expression, pero sometimes in other country, no, bawal. Hindi nila pinapayagan. So, saan po nabibilong yung karapatan na yan pagka ine-express mo yung iyong individuality? Okay, pwede yan pumasok sa social kasi kung yun ay form ng kanyang expression, ng kanyang pagkatao, no? Ito yung choices niya. Pwede yun pumasok. Karapatan niya yun, di ba? Wala naman siyang sinaktan na ibang tao nung ginawa niya yun. Wala namang na-offend, di ba? Katawan niya yun. May iba din na tinatawag na my body, my rights. My right. Correct. Diba? For as long as wala siyang nalalabag na karapatan ng ibang tao, pwede niya yun i-exercise, no? Yung karapatan na yun nang walang diskriminasyon. Yung po namang right to abode, kung saan mo gustong manirahan, saan po nabilong siya sa mga karapatan na binabanggit po natin? Okay. Kasi may mga iba pinapalayas, parang umalis ka dito sa lugar, mayroong mga persona non grata, mga ganyan. Hindi ka na pwedeng tumapak dito sa lugar namin, bawal ka na dito sa barangay namin. In reality, pwede po ba yun? Pwede mo pagbawalan yung mga tao na, hindi ka na pwede dito. Okay. Bawal ka dito. Pagbawalan kung Bawal saan kang gusto tumira. Bawal ko tumira dito. Bawal kang magtayo ng bahay dito. Ibahin natin yung konteksto. Bawal kang kumuha ng dito ng tawag dito subdivision because Housing. you're housing. Hindi ka pwede dito dahil ikaw ay ganitong relihiyon. Sige. Okay. Kung yung right to abode, yung karapatan niya na magkaroon ng bahay, no, seguridad sa kanyang paninirahan, pwede natin yan tignan as socio-economic rights. Okay. So, pero yung halimbawa yung persona non grata, kasi right to express na yan, freedom of expression na yan, pwede yan pumasok sa karapatang politikal. Okay.
Kasi expression 'yon yung yung ginagawa niya. Ah, kaya pero ganyan pa man, more than siguro yung pagtitingin kung ito ba ay civil o political, tingnan pa rin natin siya na ang mga ito ay karapatan. At dikit-dikit yan. Actually, mahirap nga hiwa-hiwalayin natin correct. itong karapatang sibil kasi nakadikit sa karapatang ekonomiko, nakadikit siya sa iba pang karapatan. No? Kasi nga, sabi natin kanina, interdependent and indivisible. Kasi once na at gusto ko ring balikan yung pagtaguyod. Yung kasi may tatlo yan na dapat na ginagawa na laging tinitingnan. Respetohin ang karapatan, i-promote ang karapatan at i-fulfill ang karapatan. So yung pagrespeto, pwede yan sa kapwa mo tao. Yung pag-promote, pwede rin naman yan sa kapwa mo tao. Pwede rin yung gobyerno o yung estado yung magbigay. Yung pag-fulfill, ang binibigyan talaga ng mandato para mangyari yung lahat ng karapatan na yan, no? Matamasa mo at ma-enjoy mo, ay yung estado sa pag-fulfill ng mga rights na to. So yung, halimbawa, yung usapin ng pabahay, karapatang pabahay, hindi mo makokompel o mapipilit si kapitbahay. Dapat ang nagbibigay ng kasiguruduhan sa tirahan ay yung gobyerno. So ang tanong ko ngayon, attorney, kung sinasabi natin na ang karapatang pantao ay likas, so bakit pa natin pinag-uusapan nito? Bakit kailangan pa nating i-promote? Bakit kailangan itaguyod? May lumalambag ba sa ating mga karapatang pantao? Or meron bang hindi naiintindihan na ito ay likas? Oh, yes. Kung meron sino-sino ito, bakit merong Grupo ba? lumalabag? Bakit merong lumalabag sa karapatang pantao? Sige, marami yan, no? Alam natin maraming nangyayari yung tinatawag na human rights violations sa paglabag. Pero sino ba ang liable o may sala? Sino ang gumagawa pag tinawag natin na human rights violations? So pag pinag-usapan natin yung human rights violations, nakadikit yan, babalik ako sa respect, promote, and fulfill human rights. Ang may pangunahin dito na magsiguro responsibilidad ay ang ating gobyerno. Kung kaya kapag hindi natupad o kaya nakalimutang protektahan yung karapatan na yan, ito ay human rights violations. Okay? Dahil ang pangunahing tungkulin ng gobyerno ay respect, promote, and fulfill human rights. Kapag yung karapatan mo na mabuhay ay nalagay sa alanganin at hindi ka naprotektahan ng gobyerno, ito ay isang human rights violations. Yun, klaro. Pero yung mga karapatan po natin bilang tao ay hindi naman po siya absolute. Meron pong pagkakataon na hindi na natin na-exercise yan. Ano po yung mga pagkakataon yun na sometimes hindi mo na may exercise yan at anong mga reasons niyan? Okay. Unang-una, kapag pinili ko na hindi exercise itong mga rights na to, that's my choice. Sabi nga natin kanina, my body, my choice. Hindi. Pero kapag pinili ko na i-exercise ito, i-enjoy ito o gamitin ito, dapat wala akong mararanasan na violations. Dapat hindi naaalangan ang buhay ko. Dapat protektado ako. Wala dapat diskriminasyon. Halimbawa, kung ako ay isang indigenous person, no, at pumunta ako sa ibang lugar at gusto kong exercise yung aking mga ritual, pwede kong gawin yun nang hindi ako pinagtatawanan, na hindi ako pipigilan. Kasi once na-express ko na ito mga to at pinigilan ako, pwede akong magsumbong, pwede akong maghingi ng proteksyon, dahil ito ay expression ko ng aking karapatan. So, yun yung pwede kong gamitin o ipakita ngayon. Pwede ko ring choice ko rin na hindi ko ipakita o exercise ngayon. Pero hindi nawawala yung karapatan na yun. Paano kung nilabag yung aking karapatan? Saan ako pupunta? May mga batas ba na magtatanggol sa akin? Ganon. Marami. In fact, yung ating Philippine Constitution, no, umpisahan natin sa pinakamataas na instrumento ng ating bansa, yung Philippine Constitution. Halos lahat, no, lahat ito ay hango doon sa o papagprotekta sa ating human rights.
Ang pinakamatingkad dyan ay yung tinatawag natin sa Article 3 na Bill of Rights na kung saan, sabi nga natin kanina, bawat isa ay may karapatang mabuhay, maproteksyonan ang kanyang mga ari-arian at makikita natin to sa ating Constitution. At hihimayin natin yan mamaya ng konti. Yung Bill of Rights. Marami yan eh. Pero dadaanan natin mamaya ng konti. At punta muna tayo dun sa mga questions para hindi naman tayo baka na na sila. Seryoso daw tayo masyado. Seryoso tayo kung naung seryoso masyado yung ating mga pagmumukha ngayon. No? Kanina parang grabe pang energy mo. Tapos, syempre dahil seryosong usapin ang karapatang Importante pantao. po talaga yung karapatang pantao. At dahil dyan, sagutin po muna ninyo itong mga tanong natin. Question number 1. Ang template muna. Ang template natin, pangalan, isulat ang inyong pangalan, and then ang inyong sagot, no? And then yung inyong lugar kung saan kayo nanggaling. Importante po yun ha. At kailangan po nakashare po kayo. Nakashare po itong ating program ngayon dyan sa mga wall ninyo or sa mga groups kung saan kayo. Basta may share badge, okay na yan. Okay. Tapos mabilis at tama yung sagot. So, question number 1. Ano yung pangunahing dokumento na nagtatag ng pundasyon ng karapatang pantao? Nabanggit na po kanina yan. No? Ano yung pangunahing dokumento na nagtatag ng pundasyon ng karapatang pantao? That's for 300 peso worth of GCash. Sagutin po ninyo ng tama. Ang pinakaunang tamang sagot. No? Tsaka yung iba kasi nagsumasagot alas 10 na ng umaga. Correct. Hindi mo pwede yun. Oo. Okay. Kailangan ngayon po yan kasi yung real time ang pagsagot ninyo. Okay, question number 2. Ayan. Kanina, ang diniscuss ni attorney ay 4 na katangian ng karapatang pantao. Pero ang hinihingi lang natin for question number 2, magbigay ng 2 katangian ng karapatang pantao. Dalawa Kung lang po. 4 ang kaya, Okay pwede. lang din. Pili na lang kami kung anong mga tama doon. pero 2 lang po ang kailangan natin. Yun. So Ayan. sagutin po ninyo yan. We will pause for a while at dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami agad. MSSD Barb at your service. Babae man o lalaki, tayo ay may malaking papel na dapat gampanan para matiyak ang kaligtasan ng mga kababaihan saan mang lugar at sa kahit anong pagkakataon. Makiisa, suportahan ang Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Sama-sama nating labanan ang karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan. Tandaan at sabihin sa ating sarili, a vow free. Bangsamoro Community starts with me. Paalala mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD, BORG. MSSD Barb at your service. Nagbabalik po ang programang Bangsamoro Muna MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alvarez. Mamaya balikan natin yung atin pong bisita this morning sa Attorney Annalisa Mones. Siya po ang Chief of Staff ng Office of the Minister sa Ministry of Social Services and Development. Pero right now, update po na tayo. MSSD Updates. MSSD nagsagawa po ng random spot check monitoring dun po ito sa Tawi-Tawi para ma-assess yung mga implementation ng iba't ibang mga programa. May report para sa atin si Joan Magbanwa. Joan, go! MSSD para sa Bangsamoro. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Upang masiguro ang tamang implementasyon at epektibong programa at serbisyo, mas pinapalakas ng MSSD ang monitoring and evaluation system nito. Kaya naman patuloy ang pagsasagawa ng region-wide random spot check monitoring sa mga probinsya. Mula December 1 hanggang 5 nitong taon, isinasagawa ang random spot check monitoring dito sa probinsya ng Tawi-Tawi. Nasa total na 63 beneficiaries mula sa bayan ng Simunol at Sapasapa ang na-monitor mula sa iba't ibang programa. Kabilang ang 16 na para social workers, 11 mula sa Unlad Pamilyang Bangsamoro, 10 sa Abaca, 8 sa Kalinga Program, 5 sa Dakila at Kupkop, 5 child development workers at 3 sa Layag Badjaw. Ang pagsasagawa ng spot check ay isang mahalagang proseso ng verification upang matiyak na mga tumatanggap ay lehitimong beneficiaries na tumutugon sa lahat ng kinakailangan
pangangailangan ng programa habang sinisiguro rin ang katumpakan ng record. Sa tulong ng datos mula sa Beneficiary Data Management System, natukoy ang mga lugar na kailangan pang paghusayin at naitala ang mga matagumpay na praktis sa pagpapatupad. Pagkatapos ng aktual na pagbisita, nagsagawa ang team ng exit conference upang talakayin ang mga resulta ng monitoring at magbigay ng mga rekomendasyong magpapahusay pa sa mga programa ng MSSD. Binigyang diin din ni City Heini Bukhari, Project Development Officer 2 ng Lanao del Sur B, ang binuong cross-provincial na estratehiya sa pagmonitor. Activity rin na ito ay promotes cross-learning, which ang team po namin ay composed ng mga PDO2s and MNEs from different provinces, allowing us to exchange lessons learned, good practices that we could use to further improve our implementation in our respective areas. Magpapatuloy ang random spot check monitoring sa susunod pang taon. Ang spot check monitoring na ito ay matagumpay na pinamumunuan ng Planning and Development Division ng MSSD, katuwang ang mga Monitoring and Evaluation Officers, Project Development Officers at Social Welfare Officers mula sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako si Joanne Magbanwa ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat, Joanne Magbanwa. MSSD Updates. Japan at UNHCR nagkaloob ng sasakyan at youth grant sa MSSD bilang suporta sa free birth registration sa BARM. Tagapilat ng ulat mula kay Hasmin Ayob. Hasmin! MSSD para sa Bangsamoro. Assalamualaikum Kabangsamoro. Patuloy na pinaiigting ng MSSD ang pagpapatupad ng libreng birth registration sa BARM. Layunin nitong palawakin ang accessibility ng civil registration at tiyakin na walang maiiwan, lalo na ang mga kabilang sa vulnerable sectors at malalayong komunidad. Noong December 5, 2025, tumanggap ang MSSD ng 5 bagong mobile birth registration vehicles mula sa Japan government sa pamamagitan ng UNHCR Philippines na bahagi ng kanilang initiative for promoting digital birth registration program. Isang sasakyan ang itatalaga sa regional office habang ang natitirang 4 ay ilalagay sa mga provincial operations offices ng Lanao del Sur, Maguindano del Norte, Maguindano del Sur at Special Geographic Area or SGA. Ang mga ito ay karagdagang suporta sa nauna ng 2 mobile units na na-turn over ngayong taon para sa Basilan at Tawi-Tawi. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Minister Raisa H. Jajuri sa suportang natanggap. Ayon sa kanya, malaking tulong ang mga mobile vehicles na ito upang mapabilis at mapalawak ang pagbibigay ng libreng birth registration para sa bawat Bangsamoro. Magpapalakas din ito ng aming koordinasyon sa Philippine Statistics Authority para sa mobile at digital-enabled registrations. Tiniyak ng MSSD na gagamitin ang mga mobile vehicles upang masigurong ang bawat batang Bangsamoro ay magkakaroon ng legal identity na isang mahalagang bahagi ng kanilang pangunahing karapatan. I belong and statelessness now! Mula rito sa Cotabato City, ako si Hasmin Ayob, nag-uulat para sa Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat, Hasmin Ayob. MSSD Updates. Alright, balik na po tayo, Kabangsamoro. Sana sagot nila tama, no? Sa question 1 and 2. Para, alam mo, eager na eager kami mamigay sa inyo ng 300 peso worth of GCash eh. Sana ay makuha ninyo lahat yung mga sagot. Kaya careful talaga, makinig na mabuti sa mga pinag-uusapan natin. At balikan na natin si Attorney Annalisa Mones. Doon na tayo sa Bill of Rights. Yes. Yun yung pinaka standard and basic, no? Na dapat alam natin. At I think kapag daanan natin ito sa kolehiyo, tama At hindi lang ba? namin napagdaanan, kinanta ko pa yan. Ah, okay. Gumawa kami ng kanta, The Bill of Rights. Ganyan. Okay, tawa sige. si attorney. Talaga totoo. Para for me to memorize it, we made a song about it. So, ganun. Pero English lang siya. Pero i-explain natin ng bahagyang-bahagya, daanan natin. Ano po ba yung Bill of Rights at ano po ba yung mga nakasaad dyan sa bawat section? Buti hindi kami pinaka
punta sa law school. Baka hindi ako pumasa. But anyway, sige, balik tayo, no? Ano ba yung mga karapatan natin na pinoprotektahan ng ating Constitution na nakalagay sa Bill of Rights or yung Article 3? Unang, sinasabi niya dito sa Section 1, hindi maaring pagkaitan ng buhay, kalayaan at ari-arian ang sinuman nang hindi nabibigyan ng tamang proseso o yung madalas nating marinig na due process ayon sa batas. At lahat ay dapat na mabigyan ng pantay-pantay na proteksyon ng batas o yung equal protection. Ang isa pa rito, makikita pa natin sa Section 4, ito ay mga pili na lang, Highlight. mga highlight na lang ito, pero sabi nga natin lahat sa Constitution. Kalayaan, sa Section 4, kalayaan sa pananalita. No? Freedom of Freedom. expression ba Yes, to? Okay. o pagpapahayag, pamamahayag, at mapayapang pagtitipon. Right to peaceful O with emphasis assembly. doon sa mapayapa Yes. pagtitipon. Oo. Kasi yung nakikita natin sa TV, hindi na siya mapayapa. Oo, Yung kaya mga meron, ibang pagtitipon. kaya nga meron din na balikan natin, yung karapatan ko ay natatapos kung kailan nag-uumpisa yung karapatan So, ibig ng sabihin ibang may tao. karapatan, may right to rally. Mayroong right to rally. Peaceful assembly. Oo. Pero para maging peaceful and organized yung gagawing assembly, merong mga process din sa LGU, si provincial government, si national government para just to make sure that magiging peaceful nga yung assembly. Oo. At dito ko na rin ilalagay, no, na yung karapatan natin may kadikit yan na responsibilidad. So, kailangan gamitin din natin, enjoy natin yung ating karapatan ng may responsable. So, ibig sabihin na tayo kapag kasab ko, hindi karapatan ko yan, ganyan. Hindi rin nag-e-end doon. Kasi dapat i-take mo rin anong responsibilidad mo after. No? Correct. Tama. Okay. Kaakibat nung karapatan mo ay yung responsibilidad mo para hindi mo maapakan yung karapatan ng ibang tao. Sinasabi mo na meron kang karapatan ko yan, pero hindi mo naman Oo. ginagawa yung part mo. Halimbawa, karapatan ko na magsalita, pero kung yung aking sasabihin ay makakasakit doon sa correct. ibang tao, tapos yung karapatan mo because nakapaglabag ka na ng karapatan din nilabag mo din ang karapatan ng isang ibang tao. Oo. Sige. Yun. Sabi, nagbigay ako ng example. Yes. Ako ba ang guest dito? Yes po, Sige. attorney. So, kalimbawa, kung nalabag yung karapatan na yan, again, babalik tayo sa indivisibility ng karapatan, no? Pwede kang bumalik sa Section 1. Magsumbong ka at dumaan sa isang due process nang sa ganun, sino mang lumalabag ng iyong karapatan ay merong protection, no, na manggagaling sa Estado o sa gobyerno. Okay, so, isa pa na karapatan sa Section 12, karapatan ng mga akusado na sa tamang proseso tulad ng karapatang manahimik at magkaroon ng abogado. The right to remain silent, no, and the right to have counsel. Sa Section 14, karapatan sa mabilis, walang kinikilingan at pampublikong paglilitis. Okay, so fair and Trial. para magkaroon ng justice. At yung isa ay proteksyon laban sa sapilitang paggawa at pagkaalipin. Forced Yung labor. Forced labor. Parang hihilap ng Filipino. Okay. Oo, yung slavery, no, forced labor. So, yun nga, sinasabi natin, may karapatan ka magtrabaho pero walang karapatan ng ibang tao na abusuhin ito. So, pag merong pang-aabuso, dapat may protection na ibibigay ang Estado o ang gobyerno para hindi ka mapunta sa ganitong pangyayari. Correct. Halimbawa, no, yung ating mga trabaho sa trafficking. Diba? Maraming mga taong pinipilit na magtrabaho sa isang lugar na hindi binibigyan ng tamang sweldo, Tama. hindi binibigyan ng tamang kondisyon. So ito ay paglabag sa karapatan ng isang tao na kung ito ay nalabag, kailangan merong protection mula sa gobyerno. Forced labor. Alam mo, may experience ako na nabash ako one time because ipinagtanggol ko lang naman yung shoplifter. Halimbawa, parang story yun siya ng shoplifter siya, tapos isa siyang parang nanay na nahuli siya na nag-shoplift and then pinaskill sa mga social media pages na ito ay nagnakaw. At ang sinabi ko doon, parang hindi naman kasali doon sa parusa. Una-una, hindi naman dapat dinaan sa proseso. Pangalawa, hindi naman kasali doon sa mga parusa na
ipaskill yung kanyang mga pangalan sa social media at sabihin na magnanakaw siya because that's hindi naman yun kasama doon sa mga dapat parusa niya. Pwedeng ikulong, pwedeng may fine, but hindi kasali yung pagpapapahiya sa kanya at hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon na magbago. Pag may makakita sa kanya, hindi na siya makapagtrabaho sa iba because of that incident, no? At ang pagbe-build tayo ng culture of violence and paghihiganti because yung mga anak nun, pinahiya niyo yung nanay ko, gaganti ako in some other way. So, binasya ko kasi daw, magnanakaw, dapat lang sa kanya yun. You know, Filipinos have this kind of behavior. Na kapag may ginawang masama yung tao, dahil nagnakaw, may karapatan na tayong bugbugin siya. Parang feeling natin entitled na tayo na bugbugin. Pag may ginawang masama, parang feeling natin entitled na tayo na i-post siya at ipahiya siya sa public. Pero, yan po ba? Ano po ba ang yan? treatment yan, attorney? Okay, sige. Balik tayo sa due process. Sinasabi nga natin na dapat may protection ka pa rin, no? Kahit sabihin ng iba ikaw ay naglabag, pero dapat ang magsasabi nun ay yung mga agents din ng gobyerno o ng Estado. Ano bang ibig sabihin sa ganung sitwasyon yung due process? Kailangan magreklamo ka. Magreklamo ka sa tamang otoridad. Magreklamo ka sa pulis. Magreklamo ka sa barangay. At titingnan sila mag-imbestiga, meron nga ba talagang krimen na nangyari? Meron ba talagang paglabag ng karapatan? Otherwise, kung binigyan natin lahat ng tao, gulo yan. Tama yung sinabi ni Jeff, no? Magkakagulo yan na wala nang batas. No? Lahat na lang kung sino na lang ang pwedeng gumawa nito, ay siya na ang magpapatupad ng batas. Kaya nga, ini-emphasize natin na sa ganung pangyayari, kailangan meron pa ring due process. Na kung saan merong dinadaanan yan, may pagsasampan ng reklamo, mayroong pagdinig. Diba sabi natin kanina, fair trial. Dapat mabilis din, no? Ang isang tao na naakusahan, kailangan karapatan din niya na mabilis yung paglilitis. Kaya yung due process kasama din yung mabilis na paglilitis. Walang kinikilingan. Ngayon, kung halimbawang siya ay napatunayang magkasala, then doon siya mapaparusahan. Pero may dadaanan yan na proseso. Yun. Ito naman pong mga batas laban po sa mga karahasan at diskriminasyon. Pasadahan natin ng konti po, attorney. Okay. Yung mga batas laban sa karahasan, no, lalo na yung balikan natin kanina, yung karapatan ng mga kababaihan. Yung protection na hinihingi nila, halimbawa na makikita natin sa batas ng 9262, yung Anti-Violence Against Women and Their Children, yan ay hindi dagdag na karapatan na hinihingi ng mga kababaihan. Subalit, dahil yung ating lipunan, yung ating nakalakhan, no, na paraan ng pagpapalaki, na ang babae ay isang ari-arian, no, na po pwedeng saktan. Pero ang sabi, dahil ang babae isang tao, dapat napoproteksyonan din siya. Kaya itong RA 9262, ito ay laban sa karahasan at diskriminasyon na nararanasan ng isang babae, lalo na isang babae na nasa loob ng isang relasyon. So, that's one at ang marami pang karapatan na makikita natin na pagprotekta sa economic, social, ay nakalapaloob yan sa Magna Carta of Women. Na kung saan, yung mga diskriminasyon na yan, yung hindi pagkilala, hindi pagproteksyon sa mga karapatan ng kababaihan, dito sinasabi ng Magna Carta na alisin yung lahat ng uri ng diskriminasyon laban sa kababaihan. Bigyan lang natin ng example, noong araw, wala tayong makikita ng mga babae na nasa kapulisan. Correct. Pero may kakayahan ang babae na magpatupad din ng batas. Kaya doon makikita natin sa Magna Carta of Women, bago yon may diskriminasyon na hindi papasukin ang mga babae sa larangan o sa ibang industriya. Kasi dati naka-attach sa isang gender yung trabaho. Pag engineer, dapat lalaki lang yan. Yes. Pag nurse, dapat babae lang yan. Oo. Pero ngayon wala na. Hindi So, na yan. hindi kinikilala yung kakayahan ng isang kasarian. So, tinatanggal na yan, no, ng ilang mga batas natin, no, na sana walang diskriminasyon. So, marami pa yung Anti-Sexual Harassment Act, yung Anti-Bullying Act, and Safe Spaces o Bawal Bastos Correct. Act. And meron din po tayong mga nagpoprotekta para sa mga vulnerable sectors sa attorney. Yes, marami yan, no? Sabi nga natin kanina, yung laman ng 1987 Constitution
ay mga ano yan, pagprotekta. Pero in particular, meron tayong yung IPRA law, no? Yung Indigenous Peoples' Rights Act. Dati sinasabi kapag ikaw ay isang nitibo, wala kang karapatan na magkaroon ng ari-arian, wala kang karapatang magsalita, wala kang karapatang magtrabaho. Dito, tinatanggal na itong mga diskriminasyon na ito at kinikilala at dapat pinoprotektahan ang karapatan ng mga katutubong pamayanan para ma-exercise nila yung kanilang cultural rights. Yon, yung binanggit natin kanina, yung mga tao, no, na natatraffic. Ano yung mga natatraffic? Napipilitan silang kunin, ilikas para ipagawa ang isang bagay, whether yan ay may sexual exploitation o kaya pinapatrabaho sila, no? So, dapat wala yon. And yung mga kabataan, napoprotektahan dapat ang mga bata laban sa pag-aabuso, pagpapabaya at exploitasyon. Attorney, sinabi mo kanina na katungod karapatan ng parang responsibilidad ng estado na proteksyonan ang karapatang pantao. Paano kung sila mismo ang nag-violate? Sila yung violator. Na supposed to be sila yung nag-i-implement. Nagpapatupad, nag-uphold nung human rights. Okay. Again, kung may violation, meron pa rin namang due process. Kung ahente yan ng gobyerno, ibig sabihin agent, sila yung mga manggagawa, meron mga pamamaraan din pa rin yan. Pwede mong tatlo, no, yung pwedeng pagpuntahan yan. Administrative. Sa mismong opisina niya, isumbong mo. Diba? Pwede siyang matanggal, pwede siyang ma-suspend, pwede siyang magkaroon din ng fine. Ngayon, kung halimbawa naman ay may danyos na nangyari sa'yo, pwede kang kumuha ng danyos perwisyo, mag-file ka ng civil case o yung civil liability na kung saan ang nagkasala ay obligadong magbayad ng compensation sa biktima para sa nangyaring physical, moral, economic damages. Yung pinakamataas dito, yung criminal, no? At ang pag sinabi nating criminal case yan, yung final mo, ang parusa dyan kulong. Okay? Dahil nga sa hindi mo prinotektahan, hindi mo kinilala yung karapatan ng isang tao at napatunayang ikaw ay lumabag, ikaw ay maakusahan at kung may due process, makukulong ka dito. Depende yan sa bigat ng krimen, iba-iba yung bilang ng taon ng pagkakakulong. Yun. So hanggang pwedeng minor lang, pwedeng maiksi, or pwedeng panghabang buhay kang makukulong. Pero dito na ipasok ko, kung makikita natin dito yung imprisonment, no. Dati kasama ang death penalty. Kasama yan sa parusa ng death penalty. Pero bilang tayo, kinikilala ng ating constitution na karapatang mabuhay at yung karapatan na po pwede pang mabago ang isang tao. Kaya tinanggal yung death penalty. Hanggang nandun lang tayo sa reclusion perpetua. May mga multa din. May mga civil mga damages, bayad ng mga damages. So yung danyos, ang ano yan, multa o kaya yun nga, danyos, no? So yan yung mga parusa. Pagka government employee or official or employees ang sangkot, ano po ang aside from the multa, civil cases, pwede rin sila administrative case Yes, masasampa? Administrative sanction. Ito yung una na pwede silang matanggal sa trabaho. Masuspinde ng walang sweldo na mapapatunayan. Okay. At perpetual disqualification in some cases. Oo. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng magtrabaho sa gobyerno. Oo. Forever and ever. Forevermore. Okay. Pero yung mga ganon, ito yung mga tinatawag nating mga accessory penalties na nakadikit doon sa sa criminal, no? Sa criminal na violation. Dito sa atin, attorney, paano kung ang mga kababaihan natin at mga bata or kahit anumang gender ay malabag yung kanilang karapatang pantao? Meron bang puntahan ang ating mga bangsamoro? Yes. Generally, no, yung dapat na sumbungan kapag may human rights violation o kaya nalabag yung karapatan, pupunta ka sa agencies ng government. Okay? So pwede kang magsumbong sa kapitan, sa social welfare officer, sa WCPD o kaya sa ospital, no? O kaya sa mga VAU desk officers sa barangay natin. So, mga specific cases natin dito, makikita natin dyan. Kapag ikaw ay nabugbog, no, dahil sa
dahil sa ikaw ay isang babae, o kaya ikaw ay nabugbog dahil sa iba yung iyong tinitingnan na yung sinasabing member ka ng LGBTQ community. Okay? Dahil doon ay binugbog ka, sinaktan ka, o kaya ni-rape ka, o kaya na-traffic ka, o yung batang nawawala, no? O kaya pinalo, na-recruit, na sexual harassment. Yung mga ganitong pangyayari, tatakbo tayo, no? Tatakbo tayo una sa kapitan, sa barangay, kasi siya yung pinakamalapit sa atin. Pinakamalapit, Diba? Siya yung accessible. pinakamalapit. Doon sa halimbawa sa pambubugbog sa pagitan ng mag-asawa, pumunta ka na kaagad sa VAU desk officer. Bawat barangay dapat meron yan kasi tinalaga ng batas isang pamamaraan na kanyang pagprotekta sa karapatan ay yung pagkakaroon ng VAU desk officer. Okay? So kung ikaw naman ay naabusong bata, pwede kang dumiretso na kaagad sa punong barangay. And then kung kailangan na i-check ka, punta ka sa Women and Children Protection Unit ng isang ospital o isang medical establishment. So andyan yung mga pulis natin, no? Makikita natin part ng pagtanggal ng pagbibigay ng proteksyon sa mga nadidiskrimina noong unang panahon. Meron na tayo ngayon tinalagang WCPD officers ng mga PNP. Dati wala yan. Diba? Correct, tama. Dati wala yan. Pero ngayon, kinikilala na may mga pangyayaring diskriminasyon, pang-abuso, batay sa ikaw ay iba yung iyong kasarian, iba iyong katayuan sa buhay. Kaya nagtatalaga ng ganyan ang ating gobyerno, ang ating estado, nang sa ganon, ma-fulfill, ma-respect at ma-promote ang karapatan ng lahat. Yun. Alright. Na. Sa patuloy natin, Undang sa patuloy natin na laban, no? Para sa isang lipunan na patay-pantay ang karapatang pantao. Ano po ang iyong panghuling mensahe? Yes, yung final message niyo po sa listeners natin and viewers today. Sige, maraming salamat dun sa pagtatanong na to. No? Ang karapatang pantao hindi lamang para sa iilan. Ito ay para sa lahat. At meron tayong itinilaga na mga mekanismo na kung saan ang karapatang ito ay mapoproteksyonan. Unang-una, sa MSSD, ang kanilang pinakaunang trabaho ay bigyan ng proteksyon ang karapatan ng kababaihan, karapatan ng mga bata, mga senior citizens, yung mga may kapansanan, yung mga people with disabilities, at iba pang mga vulnerable kasi ito yung kadalasan na nalalabag o hindi nakikilala yung kanilang karapatan. Napapag-iwanan. No? Kaya sa atin, sa MSSD, ay hinihikayat natin na kung may mga ganitong sitwasyon, ay nandito po yung inyong mga social workers na unang pwedeng puntahan at takbuhan. At kung anuman po yung kailangan pa na pagbutihin namin nang sa ganon ay hindi namin nalalabag ang inyong karapatan, akin po kayong inaanyayahan na sana ay masabi ninyo sa amin nang sa ganon ay hindi kami yung una na naglalabag ng inyong karapatan. Correct. Sa halip, tingnan nyo po kami bilang partners na nagpapatupad, nagpo-promote at rumirespeto sa inyong karapatang pangtao. Yun. Maraming salamat po sa inyo. Attorney Annaliza Mones. Siya po ang Chief of Staff ng Office of the Minister sa Ministry of Social Services and Development. Good morning po ulit sa inyo. Okay. Tanong na tayo. Question number 3. Magbigay ng isang batas na tumutugon sa proteksyon laban sa karahasan at diskriminasyon. Naka-flash kanina sa screen. Magbigay ng isang batas na tumutugon sa proteksyon laban sa karahasan at diskriminasyon. Yan ha. Isa lang po ang kailangan namin. Medyo 4 po yung nandoon. Isa lang po ang ilagay ninyo. Sige. Question number 4. Sige, ikaw na. Question number 4. Ako nang babasahin. Ano ang tawag po sa koordinadong sistema sa Bangsamoro para sa mga victim survivor ng child protection at gender-based violence upang makakuha ng tulong at suporta? Inulit natin ang tanong na to kasi hindi ito nakuha nung last Sabado. Ano po yung tawag doon? So merong isang sistema na ginagamit ngayon ng MSSD at ng buong BARM para masiguro na may masumbungan kaagad yung ating mga victim survivors. Ano tayo? Clue? Ilang words?
hours. Medyo mahaba-haba. Pero kanina, nakita naman nila. Kasi ito ay naka-install na sa mga LGUs at sa mga kung nakita ninyo sa mga tabi-tabi ng mga daan, ay naka-install na ito siya. At malaking tulong ito para pag may makita kayong karahasan o may nangyari sa inyo o may nasaksihan kayong mga karahasan sa kababaihan, kalalakihan, mga bata. So ang tawag dyan ay blank-blank. Dalawang words lang yun. Hindi. Ay, ba? Hindi. Dalawang words lang yun. Yes. Ang initials ay, bigyan na natin sila ng clue, kinahirapan namin sa last time. Clue nun. R and P. Yes. R and P. R and P. Sige ha. Sharo di pa ninyo na mabalaan. Okay, maraming salamat po sa lahat. Alright, maraming salamat. At sana ay meron tayong nakuha sa ating pagdiriwang ng ating Human Rights Day. May nakuha tayong bagong aral na dapat ang ating karapatan ay inherent sa atin at patuloy pa rin nating ipaglaban ito, no? Dahil minsan ang karapatan ay hindi kusang ibinibigay sa atin, ito ay pinaglalaban. Ayan, natapos na po ang isang oras natin na programa. Sa mga karagdagang tanong pa at gusto nyo pang ma-review, ma-refresh ito pinag-usapan natin with Attorney Mones kanina. Pwede kayong i-review itong episode na ito. Rewind nyo lang. At syempre kung gusto nyo pang mas private yung inyong mga tanong, mag-chat po sa ating FB Messenger sa Ayan na, MSSD. flash natin ang O di number. kaya ang ating hotline number 0962 at hindi ko pa memorize 230-9967. Ulit 0962-230-9967. Muli, ito po si MJ Alvarez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan po ng buong hanay ng Information and Communications Division ng MSSD at kay Carl Daniel, IT Specialist po ng NDBC, ganun din kay Jeff Lungakit, ang ating pong partner technician this morning. Ako po si Jeff Mendez. Thank you so much. See you again next Saturday. Dito lamang sa ating programang Bangsamoro Muna. MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service.